Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Eksenang gigil sa pera. Uy, gigil. Panggigilan mo yung barya. Try mo yun. Tapos, correct. Tapos isampal mo sa pinaka-chismosa mong kapitbahay. Ganun ba yung kwento? Ewan ko, abangan nyo na lang kung yun yung kwento. May magkapitbahay bang magsasampalan ng barya? Dahil gigil sila sa pera. Oo, correct. Abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Lerma, 30 years old at tambalanista since 2018. Dati nakikinig lang ako habang pinakikinggan kayo ng office mate ko sa kabilang mesa. Ngayon lumipat na ako ng bagong trabaho, parang hindi na buo ang araw ko kapag hindi ako nakapakinig sa inyo kaya itinuloy ko na ang bisyo. Hindi ko na malayan, certified tambalanista na pala ako. Sumulat ako para humingi sa inyo ng payo. Lumaki ako sa hirap. Alam niyo yung trending dati na paano mo na-realize na hirap ka nung bata ka. Dinaanan ko lahat yun. Nag-ulam ng noodles na maraming tubig para magkasya sa aming lahat. Same diskarte sa corned beef, may sabaw para dumami. Nakinood ng TV sa bintana ng kapitbahay, walang kumpletong set ng Crayola nung nag-aaral pa. Naranasan ko lahat yan at marahil, yun ang dahilan kung bakit natuto akong magsikap. Pangarap ko na mabigyan ng mas komportabling buhay ang magiging mga anak ko. Nakatapos ako ng kolehiyo at masigasig na nagtrabaho. Paano yung masigasig magtrabaho? Bida-bida ganon. Kasi gusto namin maging masigasig din. Lagi ako napopromote kasi pinagbubuti ko talaga. Kapag pakiramdam ko hanggang doon na lang ang karir ko at wala nang itataas ang posisyon ko, lumilipat ako sa mas magandang kumpanya kung saan pwede pa akong mag-grow. Ito yung dahilan, partner, kung bakit minsan ayaw namin kumuha ng mga masyadong magagaling kasi alam namin iiwan lang kami. Kaya kung tinanggap ka dito, malamang konti lang galing mo. Charot! Mahirap mataob. Hindi, may ganun kasi, alam mo parang pagka nag-iisip ka kung sino tatanggapin mo ba yung sobrang, parang minsan ayaw mong tanggapin yung sobrang magaling. Kasi natatakot ka, nakatulad nito. Diba? Yung lagi nag-iisip na, paano pa ba ako mag-grow? Paano pa ba ako uunlad? Yung masigasig. Yung mindset niya. Correct. Wala lang. Anyways. So yun yung kanyang feeling. Sabi niya, kapag feeling niya hanggang doon na lang ang karir ko at wala nang itataas ang posisyon, lumilipat ako sa mas magandang kumpanya kung saan pwede pa akong mag-grow. Kabaliktaran ng mister ko. 2 na ang anak namin pero kung ano yung kumpanya niya nung mag-boyfriend pa lang kami, yun pa din hanggang ngayon. Hindi pa siya napopromote. Yung sweldo niya tumataas lang kapag may across the board increase na anunsyo ng gobyerno. O so may problema ka ba doon, girl? May problema ba tayo dyan, girl? Nakakapanakit ka ng damdamin. May nasasagasaan ka. Maraming nasasagasaan. Ano ulit sabi niya? Sabi niya ganito. Kasi siya, 'di ba, pagka nakita niya na wala ng growth dun sa company, maalis, 'di ba? Ikaw pala yung empleyadong dapat hindi wala kang loyalty. Puro ka pera. Nagalit.
Kumpara daw dyan sa kanya, ulitin ko ha, kumpara dun sa asawa ko, na mag-boyfriend pa lang kami, yun pa din hanggang ngayon. Hindi pa siya napopromote. Yung sweldo niya, tumataas lang kapag may across-the-board increase na anunsyo ang gobyerno. May problema ba tayo dyan, girl? Ang malungkot, kontento na siya doon. Wala man lang siyang drive to earn higher para naman mas umangat ang buhay namin. Samantalang ako, maliban sa full-time job, may side jobs pa. Pagdating sa mga gawaing bahay, ako pa din ang punong abala. Pakiramdam ko, ako na lang lahat. Tambalan ang dami kong pangarap para sa pamilya ko. Unti-unti ko naman ang natutupad. May sarili na kaming bahay, nag-aaral yung mga anak namin sa maayos na eskwelahan, nakakapag-travel taon-taon, pero napapagod na ako tambalan. Parang ako na lang lagi ang nagpupursige. Yung asawa ko steady lang, wala masyadong effort. Tambalan, may magagawa pa ba ako sa sitwasyon ko ngayon? Salamat sa inyong pangmalakasang payo. Ang inyong tambalanista, Lerma. Hi, Lerma! Yan talaga yung medyo mahirap kapag may kapartner ka na overachiever. In Tagalog, OA si ate. Charot! May problema ba tayo? May problema ba tayo sa yearly increase na inanunsyo lang ng gobyerno? May problema ba tayo doon, ate? May malaki din. May minsan nga, di ba may 30 pesos na increase? May problema ba tayo doon? At least may increase. Charot. At least meron. Okay, una, walang masama sa pagiging overachiever. Sa pagiging achiever. Siguro masama kapag naging over. Yung mga tipong... Kailangan isang over lang. Isang hindi over lang. Multiple. Hindi pwedeng over. Hindi pwedeng tatlo. Hindi pwedeng over to the third power. Hindi. Over lang. Overachiever. Walang masama doon. Kasi syempre, ang ganda naman nga, di ba, na meron kang pangarap, na nagpupursigi ka para matupad yung mga pangarap mo. Bongga yan. Kasi yan naman ang drive, 'di ba, para mas makamit natin yung mga gusto nating makamit. Very good 'yan, 'di ba? Kaya lang minsan may mga tao talagang hindi natin pwedeng, may mga tao talagang kalma lang tsaka chill lang At masaya na sila doon, 'di ba? At yun yung asawa mo. Ang gusto ko lang tanungin, kulang pa ba, ate? Kasi kung hindi ko, ang sa akin lang partner parang nakakapag-aral sa good schools. Hindi lahat nakakapag-aral sa good schools sa mga anak. At all, hindi nakakapag-aral kahit libre pa ang public kasi may mga kaakibat ding expenses yan, di ba? So, nakakapag-aral sa good schools, every year nakaka-travel, di ba? Tapos may sariling bahay, may komportableng pamumuhay. Komportable yung pamumuhay. Siguro gusto niya pa gusto niyang magkaroon ng sarili niyang mundo. Pakilala ko sa mga friends ko. Mayayaman na sila, may sarili silang mundo. Mga tatlo sila mga kaibigan ko may mga sariling mundo. At hindi sila gumastos na malaki doon. Na-avail nila yun for free. Tatahitahimik lang sila. Ayun, may sarili na silang mundo. Diba? Hindi, ako sa akin for now nakakapagod kasi napapagod ako sa'yo. Alam mo, yun yung parang, yun nga, jumping from one company to another kasi gusto mo laging may growth or laging it may be a good or a bad thing. Ang good thing doon kasi gusto mo lagi ng growth. Ang bad thing doon, wala ka ng loyalty. So lagi ka lang hanap, 'di ba? And for me, na mahalaga sa akin yung salitang loyalty, hindi masyado maganda. For others, wala namang problema doon. May mga iba talagang jump from one company to another Diba? Yun yung talagang ginagawa nila. Kaya lang parang napapagod kasi ko sa'yo. Parang masyado maraming gusto. Sa ngayon, kung komportable kasi mahirap kasi kapag pinilit mo masyado yung mister mo sa isang bagay na ayaw niyang gawin.
masaya na nga siya dito sa kalmang buhay na meron siya. Yun lang yung sa akin. Baka pwedeng slow down a bit and just savor and enjoy whatever it is that you have. Kasi kung tutuusin, apakabongga na ng mga nararanasan mo. Hindi lahat ng tao nakakaranas ng ganyan. Siguro to partner, mga sugat lang talaga to ng ng kabataan natin. Di ba dati partner, yung lahat naman sinabi niya, noodles na masabaw, corned beef na may sabaw pala. Yan yung takang-taka kami ni partner. Ay, totoo, wala palang sabaw ang corned beef. Ginisa lang pala dapat siya. Hindi pala siya sinabawan. Akala namin sinabawan yung corned beef kasi pampadami talaga yung corned beef. Hindi namin alam, yung mga ano pa lang pala yun. Sibu-sibuyas lang pala, diba? Ramdam natin, hindi kompletong Crayola. Mga na-experience natin yan lahat eh. Pero wala lang ate, mapapagod ka na mapapagod pag sobra-sobra yung paghahangad na hindi mo na nasi-savor o hindi mo na ine-enjoy yung kung ano ang meron ka, which is Agree. In all fairness ate, you are truly blessed. Yes. Diba? Blessing na lahat ng mga meron ka. Actually, para sa akin, yung asawang ang chill, para sa akin, blessing din yun eh. Mahirap din ang asawa na sa halip na sinusuportahan ka, nakikipag-kompetensya. May mga gano'n ang problema nila. Achiever si Mrs., achiever din si Mr. Diba? Ang ending, achieve. Oo, diba? nagpapalakihan ang kita. Correct, diba? Ayaw papatalo ng isa kasi nga competitive eh. Diba? Very, competent pa. Yes. Ganun, ayaw padadaig ang bawat isa. Actually, alam nyo, parehong may good side, pareho ding may downside. Yung ganyang klase ng perspective. Tingnan nyo, magkaiba kayo mag-asawa. Si Mister, ang priority niya ay di ba, magkaroon ng peace of mind. So it depends on your perspective. There are people who prioritize peace of mind, but there are also people who are prioritizing growth. And in this case, yes, si ikaw ang priority mo yung growth. Lagi may trade-off. So correct. pag ang priority mo dito ay trade-off, lagi kang balisa. Kahit natutulog ka, nag-iisip ka. Correct. Totoo yun ha. Nag-iisip ka kahit natutulog ka, dala-dala mo hanggang panaginip mo. Yung nag-i-enjoy kayo, nagbabakasyon kayo, pero iniisip mo na kagad, ano pa kaya yung mga pwede kong gawin para mas bongga yung bakasyon next time? Yes. Diba? Sa halip na ini-enjoy mo yung pagbe-beach ngayon, nagpapakasunog ka sa dagat, diba? Ini-enjoy mo, papaano kaya kung next time a Caribbean cruise naman or Bahamas, mga ganon? Wala namang masama. Walang masama. If that correct. is your goal. Yun sinasabi natin, kanya-kanya tayo ng perspective. Ang asawa mo, ulitin natin, ang priority niya is peace of mind. Yes. Kaya kontento siya ng ganun eh. Hindi siya naghahanda ng sobra-sobra kumpara sa'yo. Wala din namang masama sa'yo kasi yan yung goal mo eh. Yan yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Yes. Para lang magkaroon kayo ng pagkakasundo, try to meet halfway. Diba? Ano yung pwede niyang gawin at hanggang saan siya pwedeng tumulong sa'yo para hindi mo siya masabihan ng masakit. Correct. Na wala nang ginagawa yung mister ko, ako na lang lagi nagtatrabaho. Di ba mag-set ka rin ng na pwede niyang gawin para masatisfy yung expectation mo sa kanya. Katulad ng sinabi mo kanina na hanggang sa gawaing bahay, ikaw pa din. Kaya nga sinabi ko, partner, napapagod ako sa iyo ate. Parang yung utak niya, ang bilis-bilis ng takbo, parang nagmamarathon. Tapos may physical pang gawain which is gawaing bahay. Eto lang, ha? Bigla tuloy ako nagduda. Kung tunay kang nakaluluwag-luwag, edi meron kayong angel. May kasambahay kayo at hindi may na ikaw correct, at hindi ka napapagod, girl. Yung mga ganun ba, na parang, ako sa akin, partner, hindi, and also, hindi naman din kasi sa lahat ng pagkakataon, merong opportunity given to a person. So for example, kaya nga sinabi namin yung kanina, 'di ba? May problema ba tayo sa walang growth? May problema ba tayo sa walang pagtaas ng career or yung simpleng pagtaas lang ng sweldo inanunsyon across the board wage increase lang? Kasi hindi po talaga lahat given the opportunity para mag-grow din. Wala may ganun eh. Merong mga magagaling pero dahil wala lang talaga sa kumpanya nila, may ganun eh. Totoo. Diba? May mga tao sadyang ganun lang talaga yung gusto nilang mangyari. Gusto ko nasa rank and file ako correct. May mga ganun. Ayoko ng leadership roles. Ay, feeling ko, partner, si Mister, nakikita niyang stress ka. So sabi niya, ay, magiging ganyan ako, wag na lang. Dating ganda-ganda niya, tingnan mo, pumangit na. Tingnan mo. Maaga na lotion, sabi ng asawa mo sa'yo. Naku.
Naku, ayoko malosyang, sabi ni Kuya. Kasi nga, may ganung tao. Priority nila yung peace of mind. Ikaw, partner, ano ka? Kung It's always my on top of my priority. ang alin? Ang pagkakaroon ng peace of mind. Yan, 'di ba? Oo. At kung ano mang paraan yung pagkakaroon ng peace of mind, kanya-kanya din 'yan, 'di ba? Totoo. Iba-iba din. Malay mo kay Lerma ang peace of mind niya talaga growth, 'di ba? Pwede rin. Pwede rin, may mga Or ganun pwede rin yung satisfaction yung hinahanap niya hindi ako naniniwala may peace of mind kapag balisa kang tao. So, Kapag ka ganyan na nakakapagod. Oo, totoo, wala kang- Ramdam mo ba, partner? Maaaring hindi ka kasi hindi ka nasasatisfy sa nangyayari sa buhay mo. That's why you're craving for more. Yes. So, yun yung sinasabi ko kanina, partner, na hindi mo na ini-enjoy. Parang hangad-hangad. Yun nga, parang it's both a good thing and a bad thing. Good naman Correct. yun Kasi syempre, tingnan mo, dahil dyan, di ba? Hindi lang basta ginisa yung corn beef nyo, kahit tuyo, di ba? Saka mamahaling corn beef, Oo, correct. Di ba? Yayamanin. Di ba yung may disusi? Disusi yung masarap pagbubukas. correct, na corn beef. Ganun na. Kumbaga, achieve na man na. Kaya lang, kakahangad kasi ng so much, you forget na yung mga blessings ngayon, kailangan ko ring ipagpasalamat, i-enjoy. At diba? yun yung trade-off na sinasabi natin. Again, walang masama. Depende yan sa goal mo kasi. Kung gusto mo talagang magkaroon ng napakaraming bagay sa mundong ito, katuparan ito ng pangarap mo, then you have to work hard for it. At yan ang gagawin mo. Magsipag ng magsipag, magtrabaho na magtrabaho, you chase promotions, find more opportunities. Pero yun nga, ang trade-off nito, Itong feeling niya ngayon. yes, yung nararamdaman mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon na parang in a way hindi ka rin masaya kasi nakikita mo lang yung ginagawa mo, hindi mo nakikita yung ginagawa ng asawa mo. Para sa kanya, ito yung gusto kong buhay Tama. Ikaw na rin ang nagsabi, kontento yung asawa ko ng ganoon. Yes. Diba? And ang nakikita ko lang talaga dito, bottom line dito is respect. Paano kayo Oo. paano kayo mag-jive or mag-meet halfway para maintindihan Oo. yung goals ng isa't isa. Yes, kung hanggang hindi naman hanggang doon, kung yun ang goal ng asawa mo na okay naman ako, may trabaho ako, kumakain ako ng sapat, nakatira ako sa komportableng bahay, nasusustain ko yung pangangailangan ko, and kontento na ako sa ganitong klase ng lifestyle, you have to respect that. Tapos in the same way na hindi gusto ko pa magtrabaho, gusto ko kasi 5 kotse natin di ba? Gusto ko marami tayong properties, may apartment tayo, may condo tayo. Din nirerespeto niya rin yon. Pero walang bilangan, walang sisihan kasi kanya-kanya kayo ng goal. At walang pataasan ng ihi. Oh. walang bilangan. Kasi kapag may mga bilangan ng nagaganap, yan na, dyan na nag-uumpisa yung, palibas, ako naman dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng magandang bahay. Ako naman ang dahilan kung bakit tayo nakakapagbakasyon. Yan na yung mga ganun. Hindi, dapat nga, mag-asawa, jive-jive lang, ganun. Totoo yun. Yung achievement mo, achievement din ng asawa mo. Tama yung sinabi ni partner Yung alam mo yung ugali, yung perspective na meron ang asawa mo o yung mister mo, achievement mo yun 'Di ba? And ipagpasalamat mo yun kasi nagkaroon ka ng ganyang klase ng asawa. Ikaw yung competitive, siya saktuhan lang. Hindi masyadong kasing competitive mo, pero kontento. Mahahawa ka sa ganong klase ng behavior Hindi naman kontento nang wala Kontento siya na meron. Living a comfortable life. Yun yung gusto niya. Yun diba? yung gusto niya. Pag nakita mo yung ganong klase ng mindset, ay ang sarap naman pala. 'Di ba? Hindi masyadong nakaka-stress. Hindi masyadong nakaka-haggard. Tingnan mo, pag natutulog siya himbing na himbing, ikaw hindi. Correct, ikaw hindi. Diba? Alam mo kaya ang ramdam ko kay ate, parang napapagod ako sa kanya. Iniisip ko pa lang yung mga eksena niya sa buhay, parang nakakapagod. Wala lang, can you just try to just savor the moment? Pause, relax, or maybe stop. Yes, ganun. And there's nothing wrong. Hindi masama yun. Siguro, baka lang hindi pa dumadating kay Lerma yung time na she wants to slow down. Pero feeling ko eventually, lahat tayo dadating dun Kasi lahat tayo magre-retire. Correct. Lahat tayo parang marirealize natin, kailangan ko palang mag-slow down. Or mapapagod ka sa kakakarera.
May ganun na parang ayoko na lang, gusto ko lang ng chill na buhay. Kasi, parang parang ganun. Ang dami mo palang na-miss na small things that are also important. Yes, mga ganun. Feeling ko lang hindi pa lang siya dumating doon. Kumbaga nandun talaga siya sa focus ka sa goal. Oo, competitive talaga si ate. Baka meron siyang partner, meron siyang goal na amount na gustong ipunin, 'di ba? Mga ganun. Again, iba-iba tayo ng perspective. Kakampihan ka, Lerma, ng mga taong kagaya mo ng mindset. Talagang reaching for goals. So, kakampihan ka nila. Tama yan. Magporsige ka sa buhay. Bawal ang tamad. Kailangan mo magsipag. Tama naman yon. Sinasabi lang natin, kung ako yung tatanungin mo din or kung kami yung tatanungin mo, ako, minsan talaga, di ba, yung totoo yung sinasabi na that yung happiness can be found in the details. Small details. Minsan mamimiss mo yun sa sobrang competitive mo. Ano yung mga small details? Hindi mo napansin, ang ganda pala ng bulaklak sa terrace ninyo. Mga tumubo na pala yung cactus na binilimod mula sa huling outing ninyo, di ba? Ang sarap pala magpa-massage minsan. Mga ganon. Tsaka yung lang. May satisfaction doon, may happiness sa mga ganong bagay. Yung humilata ng kasama yung mga anak. Nang wala namang hindi namang kailangang actual na nag-outing, 'di ba? Yung mga ganong mga sinasabi nating small details. Correct. Yung pag-attend mo minsan, for example, ng event ng anak mo sa school, sa sobrang busy mo, lagi mong pinapakisuyuan yung asawa mo, ikaw na. Total, hindi ka naman busy. Ako, madami akong commitment, madami akong responsibilities. Ikaw na muna ang mag-attend sa school event ng anak natin. Minsan, try mo mag-attend. Ma-appreciate mo yung ganap ng anak mo sa school. Correct. And pag na-miss mo yun, wala na. Tapos na. Tapos na yun. Minsan lang magiging kindergarten yung anak mo. Minsan lang siya nag-perform. First time umakyat ng stage. Hindi na siya aakyat ulit ng kindergarten. Correct. On the same stage. And the same performance. Kasi hindi na siya kindergarten next year. At saka, partner, sa buong school life nung bata, 'di ba? Sa buong school life ng bata, ilang beses lang yung may ganong klaseng ceremony na moving up. Correct. 'Di ba? So kinder, grade 6 senior high. Junior high ba o senior high? Senior high na. From bahala na kalito. kayo. Hindi ko na rin alam basta high school. Basta ganun high school and then college. So isipin mo sa entire 20 to 21 years ng Junakis mo. 3 beses lang yung merong moving up ceremony, merong rites, merong may ganap na ganon. Tapos hindi mo pa ma-attendan. Papaano? Busy kang isipin kung papaano palalong magbigay sa kanila. Which is, ulitin natin, parang maiisip natin, mali ba yun? Di naman. Hindi namin sinasabing mali. Di naman, di ba? Parang tama yan, yun nga lang sinasabi natin, may downside, diba? Na minsan kailangan mong tingnan. Bakit namin sinasabi to? Kasi once in our lives, na-experience na rin namin yan, nagigil kami sa pera. There was even a... Bakit? Hanggang ngayon ba hindi ka na magigil? Ako gusto ko pa rin. Yung iba galit sa sobrang gigil, galit sa pera. Diba? May ganun tao. Once in our lives, nagkaroon kami ng hosting. Talaga tinanggap namin lahat. Pagod na pagod kami hanggang New Year's Eve tinanggap namin 'yon. Nagpuputukan dito sa MOA kasi kami nag-countdown, New Year's countdown. Na-realize ko pag-uwi ko ng bahay, tahimik na lahat. Yung nilutong sopas ng nanay namin, ng mga kasama namin sa bahay, yung masarap na medianoche. Malamig na. At sila tulog na kasi tapos na yung fireworks. Na-miss mo na yung year na yon na para nakaramdam ako bigla ng di naman matinding kalungkutan, pero na-realize mo agad, ito yung masayang moment na dapat sama-sama kaming pamilya, pero na-miss ko. So, simula nun... Kapalitan 10,000. Ay, 10,000 lang matip natin. Totoo ba? Di ba, kapalitan 10,000 na napaka-importante nung moment na yun. Correct. Na hindi enough. Oo. And so, after nun, hindi ka na nagtanggap ng Hindi Ako, na. partner. Kahit New Year's, kahit Christmas Eve. That time kasi tayo nag-organize ng Metro Manila Film Fest. Na-realize ko din na Noche Buena ako sa hindi ko kakilala dito sa kung sino man. Kasi dapat uwi ako ng Quezon Province. Hindi ako nakauwi. May nag-invite. Sabi ko wala akong sa boarding house naman namin walang tao. Lahat Sabi, probinsya. sama ka na lang sa amin. Sabi, taga saan ka ba? Dito lang ako sa may LRT. Sama naman ako.
Asa kalad ka rin. Di nakikain naman ako noon Noche Buena sa hindi ko kakilala. At malungkot kasi syempre oo. meron silang sariling kultura, meron silang sariling mga pagbibigay ng mga regalo, ganun. Tapos hindi iba. Ganon. Correct. Nung natatandaan ko yan, hindi ko yan makakalimutan kasi parang bago tayo sumampa sa stage nung New Year's countdown na yun, panay yung bigay sa atin ng shot ng alak yun for liquor brand yun eh. Panay yung bigay na sa atin ng shot ng gin. Kaya hindi ko yun makakalimutan kasi parang nag-countdown tayo, lasing na lasing talaga ako. Pero gets ko yun. Yung yung pag-uwi, kasi ang uwi namin Laguna eh. So ikaw Quezon, ako ang uwi ko Laguna. So medyo mas malapit pa nga ako eh, di mas madalim na sa inyo partner, di ba? Mas madaling araw. Malungkot na talaga yung catering na Tapos basta ang nandun na lang mga residue o mga tira, 'di ba? Mga mga bakas na lamang ng nakaraang New Year's countdown. Pulbura. Pulbura, totoo. Yung amoy na lang ng pulbura, ang natira na lang po, ang naabutan na lang po namin yung kulangot mula sa ilong ng mga kamag-anak. Yung maitim na kulangot. Sabi ko din sa sarili ko nun, partner, hindi na ako New Year's countdown. Ang sinabi ko, hindi ako mag-New Year's countdown event ever na hosting unless the price is right. Yung tipong kapag ka nagbigay ako basta hindi 10,000. Oo, basta hindi 10,000. Hindi talaga siya worth it. 10,000 yun eh. Totoo ba? Pero that time, mga kaibigan, malaki na po kasi yung 10,000. Malaki naman yun, di ba? Pero yun nga, ako partner, naulit siya eh. Naulit yung ganong klasikong experience. Kasi sabi ko, sige go. Sabi ko, basta walang tatawad sa presyo. So kumbaga nagbigay lang ako ng figure, partner, pinatulan. Diba? So, syempre, asagigil sa pera. Super paliwanag na lang sa lahat. Pero, then again, na-experience ko na naman yung the same thing that I experienced. Na pagdating dun sa amin, tahimik na, ganon. Yun, yung may mga trade-off. Nakakuha ka nga ng ganitong klaseng halaga na gusto mo talaga, di ba? Pero ang trade-off, hindi mo naman nakasama yung pamilya dun sa napaka-importanting event, 'di ba? May mga ganun. Talagang tayo eh. Iba-iba ng goals. Tsaka siguro ako naniniwala ako na dahil din yan talaga sa kabataan natin eh. May feeling tayo ng kakulangan dati. Kaya gigil tayo hanggang paglaki tsaka na gusto natin na maibigay doon sa pamilya natin yung feeling natin, yung hindi lang needs kundi pati yung kanilang mga wants. Correct. Ito nga recently partner nag-recognition day yung anak ko moving up na kinder from nursery moving up to kinder to big school. Yan, gano'n. So pagkatapos ng event, sabi ko kailangan meron tayong quickie na na celebration sa kung saan ganyan. Kasi kinikwento ko nga sa kanila na natatandaan ko dati kahit gaano katindi yung parang achievement o kaya gaano katindi achievement, kunyari may medal o kaya yun nga naging part of whatever, 'di ba, na hindi lahat sa student body ay nakaka-experience. Hindi ko natatandaan na nag-celebrate kami. Kasi parang dagdag expense kasi siya. Kumbaga parang given, congratulations, 'di ba? I'm so proud of you. Palakpakan ganyan, ipagyayabang sa mga kapitbahay, 'di ba? Or something. Pero hanggang doon lang, hindi ko natandaan or wala sa core memory ko na yung nag-celebrate. Parang ang nasa core memory ko, hindi kami nag-celebrate. Parang ganun. Kaya kung tutusin, 'di ba? Dapat yun, parang cost per celebration na. Kaso parang nung mga time na yun, mga sugat ng kabataan, nung mga time na yun talagang anong gagawin natin? Yakult nga hindi makabili, 'di ba? Para sa amin yayamanin na nakakabili ng Yakult. 'Di ba? So mag-spend ng parang so much para sa ganyan. Kaya yung anak ko nung naging part siya ng isang theatrical play, talagang nag-effort ako na magpagawa ng bouquet para sa kanya. Bouquet, ganon. Kasi natatandaan ko, ilang beses ako naging part ng theater play nung nag-aaral pa ako. Nakita ko talaga halos lahat. Pagkatapos ng pagbaw, inaabot sa kanila yung bouquet nila. Tapos ako wala. Kasi partner, magkano yung bulaklak, 'di ba? Mahal yun. Tsaka hindi lang na mawala naman nagbibigay ng isang piraso. Papuri lahat ang natanggap mo. Oo, papuri. Sabi ko, congratulations. Napipicturean po ba yung papuri?
So kaya sabi ko, bilang sugat ng kabataan, pag ito nangyari sa anak ko na meron siya maging part of something, kahit na ang role niya puno lang o kaya bituin na isang beses lang kuminang, di ba? Sisiguraduhin ko meron siyang pabulaklak, ganun. So kaya siguro, katulad nitong si Lerma, naging gigil din talaga ako. Pero dumating din ako sa point na, kailangan ko palang mag-slow down para to enjoy what it is that is happening at the moment, 8 p.m. Yun yung parang feeling ko kay Lerma na kaya ka napapagod. Kaya yung pagkakakwento mo, napapagod kami sa inyo. Kasi sabi nga ni partner, diba, we experienced it. Alam namin yung pinagdadaanan mo. Totoo. Diba? Maaaring ikaw, sa ngayon, nasa kasagsagan ka kasi. Tama din naman yun eh. Again, walang masama sa ginagawa mo. Strike while the iron is hot. Yes, totoo. Tama yun. Pero darating din talaga sa punto na ma-realize mo na parang hindi dapat laging ganito. I have to slow down, I have to pause, or I have to stop. Yes. Depende sa sitwasyon. Marirealize mo yan in time. Hindi namin pwedeng sabihin, tumigil ka na bukas, huwag ka na magtrabaho, huwag mo na masyadong galingan. Hindi ganon. Marirealize mo rin yan naman in time. Kumbaga sinasabi namin is based on our experience. Minsan kasi sa buhay namin, naging gigil din kami, sobrang nagsipag ng nagsipag. Tama naman yun, walang masama. And time will come that you will harvest the fruits of your labor. Yes. Kasi magbibigay naman yan ng comfort sa pamilya mo eh. Di ba? Maayos-ayos o nakaluluwag-luwag na takbo ng pamumuhay dahil masipag ka magtrabaho. Ang sinasabi natin dito, marirealize mo yan in time that you have to slow down, to find a break, di ba? Have a Kit Kat, sabi nga. Yung find time to smell the roses. Yan, mga ganon. Ako, nagkaroon ako ng malaking enlightenment sa ganyan nung pumapasok na din yung anak ko sa school. Na parang sinabi talaga ng teacher sa group chat namin, please make time to see your kids perform. Kasi this is a once in a lifetime opportunity. Totoo naman so din. nung pumunta kami dun sa event ng school, so lahat ng parents talaga nandun. Right after the performance, ako yung anak ko, wala naman siya masyadong ginawa. Umakyat lang ng stage and tuwan-tuwa ako nung nakasunod siya sa blocking. Oo. Na parang feeling mo sa bahay, hindi naman ito nakakasunod. Gets kita. Totoo yun. Sumunod siya sa crowd, sumunod siya sa linya. Ang galing ang galing. Napaka-smooth nung nangyari sa stage. Na wala naman silang masyadong ginawa. Parang kumanta lang pero may sinasabayan naman silang music. So, iisipin mo ang galing-galing. Tapos, nag-video ako. Hindi naman ako iyakan pero naluha ako nung pinapanood ko yung anak ko na nagpe-perform sa school. And right after the performance, iisa ang bigkas ng mga magulang. Buti pala nag-leave tayo. Oo, correct. Kasi kung hindi sila nag-leave, na-miss mo na yung opportunity na yun. Buti pala, hindi talaga ako pumasok sa school. Lahat kami, ganun yung banggit namin na parang sobrang worth it yung time na na-spend namin with our kids perform on stage. Tama. Isipin mo yung mga ganun. Kung sobrang busy ka, gigil ka sa pera, galit ka sa pera, na-miss mo na yung opportunity na yon. Sayang. At hindi na sila ulit aakyat ng ganung pagkakataon. At hindi nila gagawin yun. Yes. Maaari yes, same stage but not the same performance. Diba? Not the same class. Or kung ano man, not the same outfit on stage. So, sayang, missed opportunity na po ang tawag doon. So, minsan, ma-realize mo din na kailangan mo mag-slow down para ma-appreciate yung mga bagay yung mga maliliit na bagay na actually malaki din yung happiness na ibinibigay. Correct. Ganon. Ayun. So, Lerma, we're not going to force you to slow down now kung if you feel like this is not yet the time. Ikaw naman makakapagsabi niyan at ikaw rin naman makakaramdam. Totoo. 'Di ba? Ito lang matatansya mo yan. Oo, matatansya mo naman yan. Ito lang sa amin lang bilang pinagdaanan yung gigil. 'Di ba? Hanggang ngayon naman gigil, baka sabihin naman ng pera hindi na pala gigil yung dalawa ha. Wag natin mailap tayo sa kanila. Wag na nating lapitan yung dalawa, hindi na pala sa gigil sa pera. Gigil pa rin, universe. Gigil pa rin po sa pera, 'di ba? Mga tabalanisa sa podcast, opo, tumatanggap pa rin po kami ng pera. Kunin niyo pa rin kami sa inyong mga events. I-boost niyo pa rin ang mga blessings. Oo, kasi ilang beses na po namin na-mention ni partner, ang liliit pa po ng mga anak namin. Marami pa po kaming gustong attenda ng mga milestones in their lives at hindi din namin lahat magagawa kung walang pera. Kaya universe! Pera! Please don't get us wrong. Don't get us wrong. Ang sinasabi lang natin,
siguro because in time and because of wisdom that comes with the age, diba? We have learned to slow down and appreciate the little things which are actually the big things. Yes. Diba? And yung sa inyong dalawang mag-asawa, ulitin ng lamin, Lerma, find yung parang Try to meet halfway. Meron yan. Meron na magiging okay para parehas sa inyong dalawa. Kasi basta wag kang magbibilang, pangit yung nagbibilang kung ano yung nagawa mo at nagagawa ng asawa at hindi nagagawa ng asawa mo. Kasi tandaan mo, di ba, nung kayo nagpakasal, di ba, kung anong sa'yo ay akin, kung ang akin ay sa'yo. Yes. So, lahat ay shared. Totoo yan. Ganun. So, importantatious na na ayusin nyo yan. Kasi for all you know, sa amin mo lang sinabi. Correct. Na nasa-stress ka sa pagiging chill ng asawa mo. Have you ever expressed this to him? 'Di ba? Baka naman kasi akala niya okay lang Oh. 'Di ba? Akala ko okay lang din. Mali mo kapag sinabi mo, edi magbabago, edi mag-a-add ng side job. Tama. 'Di ba? Or kung saan man yung kumpanya pinagtatrabahuan, magtatanong paano mag-level up, 'di ba? Correct. Ganun. Usap Usap kayo, kayo. ha? May solusyon dyan. Yes, sa True Sure. Lalo ito lang halong eklabu. Maraming salamat sa iyo, Lerma, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, gusto mo ma-feature yung kwento sa ating podcast, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Liala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.